akin kasi hindi ako tumatanggap ng bayad. Ako nagbibase lang talaga ako sa ganitong issue ba. Ayan no, paki-screenshot na lang. Hindi nyo po ba yan nababasa? O, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, paki-screenshot. Anong sabi ni Ramon Tulfo dyan? Basahin ko. Mga DDS, huwag kayong magalit sa akin. Sadyang bobo lang talaga kayo. Ito, sabi ni Ramon Tulfo, bakit ayaw iwanan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang Chief of Staff na si Zuleika Lopez sa Batasang Pambansa Detention Facility? Lopez has been placed under detention by the House of Representatives Quadcom Committee for supposedly lying under oath on how Sara spent her confidential and intelligence fund. Kasi nagsisinungaling siya, wala daw siyang alam, hindi daw niya nakikita, wala daw siyang ganito, wala daw ganyan. So na-contempt. Ngayon, bakit ayaw siyang lubayan ni Sara? Sara cares so much for Lopez, she has decided to stay with her at the House jail, leaving Congressman puzzled. Okay, ito ang sagot. Si Sara at si Zuleika ay matagal nang magkasintahan. So, totoo ang chismis. Ayan o, Ramon Tulfo. O, sasabihin nyo na naman ako ngayon, fake news. Si Ramon Tulfo na yan, journalist na yan. Kung fake news si Ramon Tulfo, kasuhan ni Sara. O, waste pala ang minute, mat nanood ka pa. Alam mo, Jin, magpakamatay ka na. Ang pangit mo, pango ng ilong mo, hayop ka. Diba? Ito ang sagot. Si Sara at si Zuleika ay matagal nang magkasintahan. So, ibig sabihin, tomboy pala talaga si Sara. Mahilig sa poke. Ang bantot. Di ba ninyo hahalata? Sara is a dyke or lesbian. Tomboy or AC/DC siya. Pwede sa lalaki, pwede sa babae, siya ay bisexual. Matagal nang alam ng taga Davao na relasyon ni Sara at ni Zuleika. My God, Vice President natin, tomboy, mahilig sa poke. Sinungaling, kurakot, magnanakaw. Biglang naging attorney. Diyos ko. Kasama pa niya doon sa kwarto. So ka nakakita ng ganun, di ba? Dinadali ka ni Jay. Tapos sasabihin niya sa mga pulis, huwag kayong bakla. Poke ng ina mo. Okay lang maging bakla kaysa sa magiging tomboy Alam mo yung daliri na ang panghi-panghi ng poke, tutusok-tusokin mo. Poke ng inang yan. Di ba? Kadiri ka, Sara, sisigaw-sigaw ka pang huwag kayong bakla. Buwa ka ng ina mo, tomboy ka rin naman pala. Di ba? Tang ina mo, pag nakita kita, kantutin kita Yeah? Pag sabihin ni Sara ngayon, totoo, kantutin mo ko, joke lang yon, joke lang. Ikaw nga, sinabihan mo si Bongbong, ipapatay mo Di ba sabi mo, joke lang? Joke lang din, pag nakita kita, kantutin kita. Di ba? Diyos ko, ako tanggap ko na tawagin akong bakla. Si Sara, hindi pa rin niladlad hanggang ngayon. Puki ng inang yan. Ang lakas ng loob niyang tawagin yung kapulisan na bakla. Samantalang siya, tomboy, ayaw pa umamin. Wala talaga akong takot, Flor de Lisa. Ba't ako matatakot? Bakit? Panginoon ka ba? Panginoon ba si Sara? Tang inatatay nga niya, pinagmumura yung Panginoon Di ba? Bago mo sabihin sa akin yan, Flor de Lisa, na hindi ako natatakot sa Diyos, sabihin mo kay Digong yan. Kaya isa lang masasabi ko, ang vice presidente natin sa Pilipinas, tomboy, mahilig sa poke, magnanakaw, kurakot, sinungaling. Kaya pag nakita ko yun, tusukin kong ballpen mata niyan. Tapos pag ipakulong niya ako, joke lang yun. Si BBM nga, sabi mo, ipapatay mo, joke lang Diba? Pag ikaw mag-joke, okay lang. Pag mga Duterte mag-joke, kahit nasa Quadcom hearing, okay lang. Kapag kaming mga ordinaryong tao, ipapahunting, ipapapatay, ipapakulong, buwa ka ng shit, pakyo kayo sa earth. Di ba? Kapag mga politician, na naging politician lang naman dahil sa boto ng taong bayan, kapag kayo binibiro ng ordinaryong mamamayan, pinapapatay ninyo, pinapatarget ninyo. Pero pag kayo mga politician ang nagmura at hindi nyo sinunod ang batas ng Pilipinas, okay lang. Tang ina nyo. Huwag kayo magpakita sa akin, pagkakantutin ko kayo. Sawa sa utin?
Sa bilat naman. Di ba? Bunganga lang malakas sa'yo. Parang si Sara. Bakit si Sara? Kailan ba naging malakas? Puro lang din naman bunganga. Oo. Diyos ka. Maganyan-ganyan lang yan. Kaya naman pala galit na galit ang puta. Alam mo si Sara parang pugita yan eh. Pag nagagalit, umuutot ng itim. Oo. Di ba? Well, pre, dapat tanggap ko na bakla ako. Si Sara tanggap ba niya na tomboy siya? Kaya pala galit na galit ang Sara Duterte ninyo na yung sekretary niya kinulong kasi jowa pala niya. Rest in peace kay Duterte. Hindi na abot 2028, mamamatay na yan. Pag nakita ko nga, paluin ko martilyo ulo niyan eh. Yeah? Alam mo, Jane, pag nakita ko si Duterte personal, paluin ko martilyo ulo niyan. Sabi ko sa'yo, durug-durugin ko talaga yan. Oo, bunutan ko pang kukong buhay yan. Yung Duterte mo nga, bulok ang bagang yan eh. Kaya pag nagsalita, nakaganon, no? Kaya, bulok ang bagang. Ako galit na galit. Ba't ako galit na galit? Hindi ako politisyan. Namumuna lang ako ng politisyang kawatan. Kaya, tanggapin nyo na ang mga Duterte, gipit na. Tignan nyo, hindi kayang kalabanin ang Marcos administration. Gustong dumikit kay Leni. Ending, hindi naman sinipot ni Leni. Kaya, hindi sinipot ni Leni. Kasi ang sabi ni Leni, much better po humarap tayo sa nanalong Pangulo. Kasi gusto naman po nating umunlad ang Pilipinas. Tanggapin natin na talo tayo. Kaysa naman sa harapin natin yung dati nating mga kalaban na pinagmumura tayo sa harap-harapan. Di ba? Oo. Di ba? Oo, sabi ni Leni Robredo, okay lang harapin natin ang presidente ng Pilipinas. Kasi gusto nating umunlad ang bayan, suportahan natin kung sino ang nanalo. Kaysa naman sa harapin natin yung tao na pinagmumura tayo harap-harapan. O, diba? Hindi sinipot si Sara. Diba sabi nga na BBM, papalag na daw siya sa ginawa. Oo. Hintayin niya na lang. Oo. Noon, alam mo si Sara, naghanap ng simpatsya yan si Sara. Ganito. Sabi niya, papalag na pala si BBM. Taong bayan nga, pumalag nung pinatay nila si Benigno Aquino. Ngayon sasabihin niya, pinatay daw ng mga Marcos si Benigno Aquino Jr. Si tatay nila si Ninoy. Si Ninoy, pinatay daw ng mga Marcos. Pero bakit? Anong ginawa ng Duterte administration sa mga Marcos, sa mga Aquino? Baka nakalimutan mo, Sara. Tatay mo, sinirovot ang mga Aquino noon. Sa tingin mo, Sara, papaniwalaan ka pa ng mga Liberal Party? Walang Liberal Party maniniwala sa iyo, Sara. Kasi alam na ng mga Liberal Party kung anong ginagawa ng Duterte administration sa Aquino nung sila, mga Duterte ang nasa posisyon. Hindi napapaniwalaan yan, Sara. Sa tingin mo ba na sinasabi mo doon sa interview ng reporter mo kanina? Taong bayan nga pumalag nung pinatay nila si Ninoy eh. Di ba? Taong bayan daw pumalag nung pinatay ng mga Marcos si Ninoy. Sa tingin mo, Sara, kakampihan ka ng mga Aquino? Sara, tandaan mo, baka nakalimutan mo kung anong ginawa ng tatay mo sa ABS-CBN. Baka nakalimutan mo, Sara, kung anong ginawa ng tatay mo kay Leni Robredo. Vice Presidente ng Pilipinas, sinasabihang lutang. Pero yun si Leni Robredo, kahit sinabihan ng lutang ng tatay mo, hindi yun nagnakaw sa kaban ng bayan at walang confidential funds. Di ba? Di ba? Yun ang totoo. Kaya kahit magiging sip-sip ka sa mga Aquino, Sara, hindi ka papaniwalaan. Kasi traidor kayo mga Duterte. Yun ang totoo. Di ba? Akala siguro ni Sara na kapag sinabi niya, si Ninoy Aquino nga, pinatay ng mga Marcos, pumalag nga ang taong bayan. Sa tingin mo, Sara, kakampihan ka ng mga Aquino? Diyan ka nagkakamali. Hindi ka papaniwalaan ng Liberal Party, Sara. Tandaan mo, si Leni Robredo, pinahiya ng tatay mo. Si Laila de Lima, pinakulong ng tatay mo. Si Trillanes, halos hampasin ng microphone ng tatay mo sa sobrang gigil. Sa tingin mo, Aquino, papaniwalaan ka? Alam ng taong bayan
kung sinong pumatay kay Ninoy, hindi si Marcos. Di ba? Ang pumatay kay Ninoy, kasosyo ng tatay mo sa negosyo. Yun ang totoo, Sara. Di ba? Huwag mong ibahig sa iba yung kasamaan ng pamilya nyo. Di ba? Sinong kasosyo ng tatay mo, Sara? Di ba si Nanding? Oh.